Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidil mursalin wa ala alihi tahirin wa sahabatihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumuhi fid darin. Ngayon, dadako siya sa mga maikling ta'rif ng mga nabanggit, no? Maikling ta'rif. Pero kung nabaghihimalan niya na ta'rif, no? Wajib, sabi niya na ang wajib. Aliw, kasi lumabas na, nakuha na yung mga kuwan. Aliw, na yung wajib, sabi niya na mata'allak al-iqabu bitarki. Mata'allak al-iqab bitarki. Yung bagay na konektado al-iqabu ang parusa bitarkihi sa pag-iwan niya, pag-iwan ng bagay. Ayun ang tinatawag na wajib. So ito, maikling ta'rif ito. Kasama na dito yung tinatawag na tawag dito. Kasama na dito yung pagbibigay ng gantimpala kung gawin ito ng tao. Pero kapag iwanan ito ng tao, magkakaroon siya ng buwan. Bakit? Kasi gustong sabihin ni Musannif rahmatullah alayh, no, na ang wajib, ang paghahangad sa wajib ay ito yung talaban jazib. Yung kumbaga na yung talab na jazib, yung matindi o kaya matibay na matibay na paghahangad, matibay na hilig. Kumbaga na sintigo brano biyagi betibutan. Ayaman naman na talaban jaziman na biyagi betibutan. Kumbaga na talagang tinindihan yung paghiling. Yun ang tinatawag na wajib. Kaya nga sinabi dito ni Musannif, mata'allaq al-iqab bitarkihi. Bagay na nakataalog yung iqab sa pag-iwan. Nag-iibutuan sa dalil ijmali. Ijmali. Yung ano ito? Ito yung tinatawag na dalil ijmali. Kapag niya sa usul, nababukan ang kasala, halimbawa ng sambayang naging na afrada yung wajib. Kumasi sa mantik na merong kulli, na merong juz. Na isa sa juzo ng kulli, ang kulli, yung wajib, nariyo, na yung asala na juzo yan. Kung afrad yan, sakop ito ng wajib. Kaya nga tinatawag ng usulul fiqhi ay maglalabas ito ng dalil na ang pagsasaan ng dalil sa kanya ay dalil ijmal. Yawan nyo ito. Paano nagkaroon ng dalil ijmal? Siyempre, tinignan-tingnan ng mga ulama yung mga nas, Quran, hadis, kasi yun ang asal, na doon napag-alaman nila na lahat ng pautos ay nagsasaan ng wajib. So dahil doon, nabimbol sila kung gusto kukuman. No, kaya kukuman, bimbol sila sa usul. Lahat ng pautos, wajib, maliban kung mayroong dalil na nagsasaan na ito ay hindi wajib. No, kasalawat al-khamsi, tulad ng 5 sambayan, waz-zakawati at mga zakat. Yung mga farko sa zakat, alam na natin yun. Waraddil wada'i at yung pagbabalik ng wadi'ah. Wada'i na ito yung hinabilin sa'yo, yung tinago sa'yo, pinatago sa'yo, makabrak-brak sa'yo, so may pinadala sa'yo, sulat, hindi mo pwedeng silipin. Yung nababasi sa kitabul wadi'ah. Kung nipakawithdraw ka na, lagi na puputos yung PIP niya. Pag pinadala sa'yo na, once na tinanggap mo na yung padala na yun, ayun man naman ang tanuwadian na padala, matago. Alam mo na ito, yung padala, nakasama na yun sa hukom na ito. Hindi mo pwedeng pakialaman. Hindi mo pwedeng pakialaman. Suppose mo halimbawa may pinadala sa iyong sobre na mayroong lamang pera na di nga natupilakan. Hindi mo na yan bubuksan. Kasi once na tinanggap mo yung amanat, anytime na kukunin ito ng muda ilay o kaya yung pagbibigyan ng pinadala o kaya yung pinatago, yun, wajib na ilabas mo na kagad.
Lagi din manguna, wal magsub, yung inagaw. Ay, yung inagaw na wajib na ibalik. Wakay ridalika at iba pa sa mga nabanggit. Hindi man na wajib. Wal mandubu ma yata'allaqu thawabu bi fi'lihi. At ang tinatawag naman na sunnat, no, iba pang mga pangalan ng mandub, masnun o kaya sunnah. Ariyo. Yung tayo step up, yung mga mustak ng sunnata, masnun, sunnat, no, sunnah. Ariyo. Yun yung mga isutuan niya. Tapos, isa pa, yung muraqqab fihi. Tapos isa pang pangalan ng mandog ay yung mustahab. No, isa pang pangalan niya tatawuk na at yung iba pa na mga pangalan na binanggit sa mga malalaking libro, barang-barang. Kung gusto mo na makita na i-try nyo tingnan doon sa Fiqhul Islam. Yung mga istilah. Meron lang konting khilaf sa pagitan ng Jumhur at saka sa mga Hanafi. Ariyo, tungkol sa Jumhur at saka sa mga Hanafi. Kasi para sa Hanafi, yung sunnat at yung mandub at yung tatawu at yung mustahab ng bida-bida kiran sa sunnat. Nagkakaiba sa kanila ng kalagayan. Yung tinatawag na sunnat sa kanila, sunnah sa kanila, na yun yung tinatawag na mawadaba alayhi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bifi'li. Yung istiqamah na ginawa ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na sige na naging bida-bida. Na ano yung sunnat na yan? Mayu'allaqu as-sawabu bifi'lihi. Bagay na nakataklo, konektado as-sawabu ang balas bifi'lihi sa paggawa niya. Pero wala yata'allaqul iqabu bitarkihi, pero hindi nakataalok yung parusa sa pag-iwan. Iti man aso. Pero nabanggit na natin na sabi ng ulama sa Egypt, ito sabi niya ay mas'ala sa akhirat na talo ka ikap, walang parusa. Pero dahil sa Shi'airiyah, yung sinabi ko sa inyo kahapon na tungkol sa Shi'ar, ay mana Shi'ar, na yun yung mga ayako kumanyan sundan. Pero kasama na doon na isisiwalat ang Shi'ar ng Islam. Kung man ang makikita na tanda yung isang lugar na mga Muslim sila, ariyo, na hindi nila pwedeng iwanan yung sunnah mu'akkada na yun, kahit sunnah lang. Bakit? Kasi itong sunnat, ito yung hibal wajib, ito yung bakod ng wajib. Bakod na wajib. So minsan yung sunnat na aakyat siya. Hindi siya bababa. Ariyo, pag ginawa natin yung sunnat na hindi siya bumababa, ano din ito? Dikmub. Punik. Yarpa. Umakyat siya minsan na makatukaw ka na. Pagdating mo na sa kabilang buhay na siya balas siya, namimuli na lagi ni wajib. So na ibarat yan, lagi ito salam. Yung ibtidaus salam, yung umpisahan mo yung salam, na sunnat man ito. Sunnat ito. Ariyo, sunnat ito. Sunnat yun eh, sunnat ito. Sunnat. Lagi mo ta sunnat yan. Baka pa kasi isa na buwan. Tawag dito, ang sagot sa kanya, radus salam na wajib. Pero khilaf ang mga ulama, sabi nila, na sino ang mas afdal doon? Yung sumagot o yung nagsalam? Sabi ng karamihan sa mga ulama na yung nagsalam ang afdal. Bakit? Kasi siya yung nagkitawin na sunat. Minsan na umakyat sa wajib. Yarqa ala hukmil wujud. Ano ito? So itong sunnat na ito na laging mabuhay ako, para rin itong wajib, mayroong tinatawag na fardu kifaya, fardu ayn. Kalipatan ano kagyo, wajib ayni at saka wajib kifaya. So istilah kifaya. Lagi-lagi na ito. Wajib ayni at saka wajib kifaya. Ganito rin itong sunnat. Di magwa sunnat na mayroong sunnat ayni at saka meron ding sunnat kifaya. Nandun na ibarat na sunnat kifaya. Nandun na ibarat na kasalam, yung sunnat ayni, na yung kasalam. Hindi si kasalam, dumating ka. Nadab yan. Pag dumating ka, ikaw lang mag-isa.
O kaya ikaw ay nakasakay ka, na ikaw na nakasakay na magsalam ka doon sa nandoon sa baba. Sabi, Assalamualaikum. Kaya ikaw lang mag-isa na, yung bali sunat ay nirka. Bakit? Kasi wala nang ibang magsasalam. Halimbawa, ito isang tungkol. Sumiyagod sa siyasin. Siyasin, nagkaroon niya na Assalamualaikum. Nakaibad na padiyasin. Dahil sa walang kasama siyasin, mimboloy ka na miyat na. Ito man ay miyat na. Miyat sigurado si siyasin ito makasalam. Abad na padiyasin. Tawa niya eh. Napabang talo sirat, 4 sirat na pulalan. Lalakad sila, tayo nakaupo na sila pitan. Ayun yung kahit saan sa kanila doon sa 4 na magsalam, isa lang ang magsalam, itip-ituan sa sunat, kifaya. Ay importante na hindi mawala yung lagi naman po parto ay, parto, kifaya. Ang parto ay individual. Ariyo. So kung itong sunnat ay umaakyat sa level na wajib, ano pa kaya yung parto kifaya? Di pa kapanik sa level parto ay. Kapanik ko dito. Kapanik. Halimbawa ng parto kifaya, naakyat sa level ng parto ay. Halimbawa doon sa isla, merong 100 na tao. Namatay ngayon yung 10, ilan ang natira? 90. 90 ang natira. So ang asal na hukom ng pagrigo, pagsambayang, pagkapan ay pardo kifaya. Pardo kifaya, riyo. Natapos na yung 90 na yun. Kahit ilan lang ang gumawa doon magpaligo doon sa patay, nila na 10. Okay na yung lahat. Ariyo, ligtas na yung iba sa kasalanan. Balik na rin natin. Pamakaaya miyatay na siyaw pulo. Ang buhay lang na sa tingin mo, kakayanin kaya ng 10 lang na trabahuin nila yung 99. Good naman, good na rin. At dito nga, na isa lang na, ang dami-dami nagtutulungan. No? Ipagpalagay mo bawat isang tao doon na 10 ang, okay, no to say ko, 90 yung buhay. Kaya-kaya na ng ilang doon. Ariyo, nakagigil naman ito miya lang po sa puluhan daw. Ariyo, takbuli ang parto ay doon sa 10. Umakyat siya. At kung yung sunat na umaakyat minsan sa darajat ng wajib. Katulad yung kanina, ate, may masubukan. Yun na dabsimbayang isa 8. Nasunit na hukom yan, sunat. Ang hukom niya, sunat. Pero sa oras na yun, malaman ng Khilafa Islamia o kaya Daula Islamia, yung gobyerno ng Islam, naging may white mosque na, yung nga ingibiran na, sila naging singweng sa buka, mga sundarwa, sumuin niyo siya, puntahan niyo sila at girahin niyo sila. Anong ibig sabihin nun? Parang naging obligado sa kanilang magsambayang niya balik sa parto. Pero anong level? Parto kifaya. Ariyo, agyasar pa kami tindig mamut. Kung naitayo na dito, yung iba hindi nagsambay, okay lang. Magagalit pa ang hakim, hindi na. Hindi din ka narangitan sa kalipa kasi nakita na. Kauto sila, misimbayang sila sa tawag dito, nagsambayang na sila doon sa White Mosque. Gitu. Yun yung level sa akin. Di po ba? Yun yung mas alas sa pagsasagawa. Andun di kaya galupugang ako sunat, aakyat ka sa level na darajat ng pagpag. Depende ko sitwasyon. Nakadepende ko sitwasyon. Ano ito? So itong sunat din hinati sa dalawa. Ano yun? Yung sunat aini at sunat kifaya. Ang halimbawa pa ng mga sunat kifaya na ito na, lagi doon pa maukakurban. Isa ka nung kapamilya. Ay sirok tanong sa Madhab Shafi'i na ang hukom sa atin ng kurban sunnah muakkada. Sunnah muakkada. So dahil sa sunnah muakkada, kung makagihit man na kaya ingat ka no si na dabot kurban, yung masoy ko kurban, magpapadala na naman ng utos yung kalipa. Iya mga tawanan na, iya mga puro-puro wala, yun na kurban, girahin na siya. Kaya nga yung doon sa
ito daw tayo daw sarili natin na sunnat, no? Kumbaga na yung iba na hinukom nila na wajib. Yung iba na hinukom nila na sunnat, no? Na ikaw na may kaya na bawat 5 taon makapunta ka sa Hajj. O man 5 raw makasumasi sa Hajj. Ariyo, o man 5 raw. Na kung wala nang mayaman sa mundo maliban sa ikaw lang, at nang dahil sa mawawala, may kapag-hajj ka, di ba? Ay hajj na isang beses ka. Pagkatapos mo nalangon sunat. Pumanadit na pag-hajj ka, hindi nila kaya. Doon tao sa mukha, langon tao sa Pilipinas. Ariyo, tapos ikaw lang yung may kaya mag-travel pupunta ng Saudi Arabia para mag-hajj. Ibarat mo ba? Na wajib sa'yo. Miya, parto ay naman at taon-taon na hindi ka di mag-hajj. Bakit? Kasi para mabuhay yung amal dun sa hajj. Ariyo. Kasi yung pangalawa na muliragan na tatatawo, sunat. Yung pangalawang hajj mo, kasi na yung una na, hindi parto. Na yung pangalawa, sunat, pangatlo, sunat, pangapat, sunat. Pero unod na tao. Kung wala ng tao, ang pag-hajj ka, mas kapitara kaya. Eh, buat tao ibarat kasi sa Pilipinas, doon sa Saudi na doon. Doon na buong pag-hajj. Wajib na wajib sa'yo, wajib na ini, napuntahan mo. Yun tinatawag na yung sunat. Minsan umaakyat sa level na wajib. Depende sa sitwasyon. Isang topic, sabi ng ulama ng Egypt, na yung Shi'airiyah. Yung mga masala, mga utos ng Islam na pang-Shi'ar. Kaya lagi din mga muna walima. Ginan man na nga na walima na kailangan na. Pag mag-aasawa yung isang tao, na kailangan tawag mong itatago. Kasi kasama sa Shi'ar, nagiyan na naman ang nikah. Kailangan ilang natin. Bakit kailangan ilang natin? Para di rin mabigir, ang kakaptan nga sumubuhin mo. Yung siya. Ariyo. Ang siya pa muna, silent killer. Silent killer ba mo? Yeso kaya kedurian na lebih keduri dah. Ano daw ng mga tao? Silent killer mo. Ginaw niyan. Siyempre, yung mga tao, dahil sa kagagawan mo na hindi mo nilantad yung pagnikah mo, hindi mga tao pumigil. Bisa sekreto yasin. Bisa chicks yasin. Yung sabi na chicks naman parsi ko to. Upama na siya, gini na maula na merong awak-awak na bagay. Di magipagpi. Allah. Yan na. So dahil doon, ang maksud ng nikah ay ilan. Kailangan nakatukoran ng mga tao. Nang sa ganun hindi magiging marumi yung isip. Inusul zakat. Daman na ngayon binigay niya ng mga halimbawa. Pag parto na sambayan, parto na zakat, tumamilay ng mga tao. Ang nabuto yung manan niya na riya. Hindi ang kaulugan niya nagpakitang tao. Bakit? Kasi para mapalayo sa mga tao yung suuldan, yung maling akala. Kaya ka tayo na naligap simple. Kasi ganito ngayon sa kapagaman. Yaman ito. Ganon din yung pagsasakat. Kaya mas maganda yung ilantad mo. Nang sa ganon ay, alagaan mo yung puso. Nabay. Kaya po din ako yung manak niya. At ako naman, nabagito. Kaya ang tapkaro na yung mga tao na maiwasan nila na mag-isip sila ng masama. Lamang ada pardo, ada wajib, iba dating hindi inantad. Walang amal. Tingnan nyo, buklatin naman, na amal. Fardo, aba hindi nalantad. Lamang hindi nalantad. Okay. Nang sa ganun yung tao na nakatingin sa'yo na hindi magkakaroon ng maling akala. Na yung maling akala, pwede siya sumangat, mawais ka dyan. Silent killer. Si Secreto naman. Yaman ito. Kasalawatin nafli, tulad ng mga sambayang na sunat, wasadakatin tatawu'i, at yung mga sadka na sunat naman ito tatawu, nafal, mga ngaranan na sunat. Kaya sinabi niya dito, lagi-lagi lagyan ng tiyin sa mana. Ariyo, yung tinatawag na ida iftaraka, ijtama'a, wa ida ijtama'a, iftaraka. Ito natusok kayo dyan? Yung babon, yung paslon, yung kitabon, kapag nandoon sa isang libro, na halos isa lang ang kaulugan. Kapag nandoon sa isang libro, na halos medyo may pagkakaiba ng kaulugan. Pero once na sila ay maghiwa-hiwalay, isa-isa naman. Ida ijtama'a, iftaraka. Wa ida iftaraka, ijtama'a. Kaya daw ito. Ida ijtama'a,
iftaraka. Lagi na yan. Timo-timo sila no. Medyo may pagkakaiba ito. Pamana sikong istila, sikong tarif yan na may pagkakaiba. Pero, kung hiwa-hiwalay ito, ibarat, sir, ito kasi ang nafal, na doon sa libro na yun na isa, natatawo, doon sa libro na yun na isa, na ibig sabihin na hiwa-hiwalay yun. Pero si Musanib Rahmatullah Alay, na ang maksud niya dito na yung mandog, yung nafal, yung tatawo, na yun ang tinatawag na wa ghayri dhalika min al-qurabil mustahabbati. Kaya pa mustahabbat yan ay pagpinyan sa maksud na itong mga salitang ito ay mutaradima. Mustahabba, atatawo, nafal, mandog, ariyo, at saka yung sunnah. Bakit di pa niya sinabi yung sunnah? Kasi ayan pa kasal, ayan na sunnah. Ariyo, maalong mo ba? Kaya hindi na niya binanggit. Kaya mga mustahab, nafal, tatawo, mandog, yun na lagi-lagi na sa mga. Pero pagdating sa mga istilah, meron lang konti-konting pagkakaiba. Tulad ng madhab Hanafiya, biyakang bida-bidera. Wal mubahu at yung mubah, mala tawaba bi fi'lihi wala iqaba fi tarkihi, bagay na walang balas yung paggawa niya at wala ring dusa sa kanyang pag-iwan. Sana halimbawa, kaaklit tayyibi, tulad ng akal ng tayyib. Sabi ng mga ulama, nagyang mga mubah. Itong mga mubah na pwedeng pumunta sa tahrim, pwedeng pumunta sa tahrim. Lagi diyan, yung mubah na doon. Nabalagi doon sunat, na pag ginawa mo yung sunat, na yung kapanikan niya ni ginawa na aakyat sa level ng wajib. Aakyat siya sa level ng wajib. Pero itong mubah, minsan umaakyat sa level ng sunat, umaakyat sa level ng wajib, minsan naman ay umaakyat saan? Umaakyat ay bumababa sa level ng makruh o di kaya haram. Nagyang ang mubah na sima po naman na nabina. Ginanabid-anak na ba ng mapun sa hukong taklifi? Ngaranaran sa timan na galubag. Pangalan ng isang gawain, yung bid'ah, pangalan ng isang gawain, ariyo, na walang katulad na noong una. Gitima na bid'ah. Lagi nito ba? Lagi nito. Yun ang tinatawag na bid'ah. Okay, nagnabanap sa hukuman. Hindi nga may pangukong bid'ah. Iman to na miya ka na yung bid'ah. Alam man sa utang niya kadiyan. Tingnan man natin. Si isa halos maittifak na ang mga ulama ng sinauna na yung hukom-hukom na linagay nila na taklifi wali daw matagwa na nagtingnan ng bid'ah. Kasi yung bid'ah na isang istilah lang yan, para sa mga gawain na nabago. Na nagirapan na yung bid'ah na siya mapun sa mga mubah. Di siya mapun sa mga mubah. Kaya na to, nakagi al-aslo fil asya ibaha ang origin o kaya original ng lahat ng bagay na ibaha. Kung matanong yung testis abul asal, napakasal yan. Naging tanong, mama na, hindi pa sa atin dumating yung utos na utos. Sa sunod ba, hindi pa sa atin dumating yung pagbabawal na. Ino sa mga sahaba sa kumiyang una, nung hindi pa bawal ang alak, ini milk tira, lagi dimanduat na milk timat. Arya, kayo numeran muli na ginan, mga alak-alak. Ginanip kayo numeran na ginan ng mga alak-alak. Siyempre, pag storage sila, hindi na kabayaran ng mag-inom sila. Hanggang sa dumating yung panahon, dumating yung harap. Nung hindi pa dumating sa kanila yung harap, pwede na kukuha niya. Bakit? Kasi al-aslo fil asya al-ibaha. Malatap. Na imang mupuswa yan, kasi linikha ng Allah yung tao, inadnuwala sumano siya. Na lahat na pwede niyang gawin. Kulu wasyrabu. Ariyo, kain kayo, tulog kayo. Maglakad-lakad kayo sa lupa. Okay na sa inyo na lahat. Ariyo. Tapos nung dumating na yung utos, nandun na yung wajib. Yawan nito. Kaaklit tayyibi, tulad ng pagkain ng tayyib, malinis. Tulad ng pagkain ng malinis. Tulad ng pagkain ng malinis. Bakit pa niya linagyan ng malinis?
Inuto. Ha? Kasi kung kakain ka ng marumi, nagyuti bawal. Ariyo, nabuto mo ba? Hindi ka mabalong sa kain. Ha? Ariyo. Yung malinis, na yun ang buba. Na yung hindi malinis, nabubog sa buba. Yan ko nito. Kaya nga sinabi niya dito, yung kaaklit mayibig tulad ng pagkain ng malinis na pagkain. Kasi yung hindi malinis na pagkain na pwedeng makro, ariyo, pwedeng haram, pwede malinis, depende. Walubusin na ini at yung pagsuot ng damit na malambot. Ariyo, pagsuot ng damit na malambot. Ariyo, nakikita ng upa. Saan ba yan? Pagsuot ka ng cotton, ng ano, basta malambot na damit, suotin. One now me, pagtulog. Makatulog-tulog. Wal masyi, paglalakad. Wa ghairi dalika, no, at yung iba pa sa mga nabanggit, minal mubahat sa mga bagay na pinahintulot. Ay, syar'an. Ano din yun to? Ubah sa syaro. Nabumubaha, kaya kaya pamigiram. Di. No, lahat ito, mga hukum mubah yan, mubahat syar'an. Ubah sa syaro. والمحظور ما تعلق العقاب بفعله كالزنا واللواط والغصب والسرقة وغير ذلك من المعاصي. Ginana mahdur na ginansuharam. Isa basan yan haram, isa basan yan ithmun, isa basan yan maksiyatun, na pala-pala na tumuradif kasing kahulugan ng haram. Mahdur, aliyo. Gina naman sa spelling at darurat tumihol, mahdura. Gina siya niya. Ibukyaw manilo sa tabar at darurat tumihol, mahdura. Gina na mahdur, muharram, o kaya haram, ismon, maksiyatun. Gina na lagi-lagi din sa mga tingnan niyo sa malalaking kitab. Langunan ng muntaran. Naman ito, wal makruhu, at ang makruh naman na matarkuhu afdalu min fi'lihi, yang kapiapiyang yan sa tarikh. Ito yung bagay na tarkuhu, na iwanan siya na bagay na afdalu, mas maafdal, mas mainam min fi'lihi kaysa sa gawin yung bagay. Yang kapiapiyang yan sa gimutuwa, makruh. Kasalati ma'al iltifat, tulad ng pagsasambayak, kasabay ng palingon-lingon. Yung tadingan-dingan dingin-dingin lang, namakroman ito sa sambayan. Nasaan ang mas abdal? Kaya mas abdal na huwag maglingon-lingon sa sambayan. Wasalati fi aqtanil ibil, magsambayang sa mga aktan ng unta. Aktan na ito yung kumbaga na durang unta. So, yung durang kasi na hindi natin masasabi na durang, kayong durang na close talaga. Yung taata na yun yung kumbaga na siruan sa unta. Kumbaga na doon doon inaano yung ayat, nagidumano, mga maliliit. Yung mga malalaki na kinabagdurma. Makro magusukasyon ba yan? Bakit? Kasi ihtimal na merong najis yung lugar na yan. Makro sukasyon ba yan? Washtimalis sama. Ariyo. At yung pagsuot, ng papulupot. Ino ang asot akop ni gira-giraw ka sa lawas. Pinuluputan mo yung lawas mo. Makro. Gitu man ang istimalis sama. Dito sa number 2 sabi niya, an yalufa ar-rajulu thawba ala dhira'ihi bihaythu la yastati' tahrikahu. No, ito yung tinatawag na ipulupot ng isang lalaki ang damit niya sa dalawang kamay niya. Lagi din. So lagi doon gila ng lalamig sa mga Pakistan na nagigiraw siya, makro. Bakit? Kasi kung meron mga emergency na nangyayari, baka kapar. Baka kapar. Tingnan mo ba? Ba't hindi pa kapalam? Uy, baka hindi pa kapalam. Ninigha sa'yo ng Allah yung dalawang kamay para magamit mo na. Magamit mo sa mga muba, mga pwede. Ano pa kaya kung doon sa mga endanger? Hindi mo gagamitin yung kamay?
nakapulupot ka na agad, ang itima na istimalis, sama. Wa ghayri dhalika at maliba at iba pa sa mga nabanggit na halimbawa, mimma nuhiya anhu mula sa mga bagay-bagay, nuhiya na ipinagbawal anhu mula sa kanya na bagay, ala wajhi tansih. No, sa paraang tansih. Ito sa tansih. No, sa paraang magaan. Paraang magaan. Pinagbawalan pero paraan na magaan. Hindi masyadong mabigat. Kasi kapag pagharap, mabigat. Nalagi na yung bakro, tulad na ng sunat. Ano yan? Babagsak siya sa level ng harap. Hulugs ka niyan sa level na harap. Ano din ito? Kasi ang makro ay harip o kaya hima ang mahdur. Bako dito ng kuwan. Ay lagi diyan sa mga syubahat. Ano po siya? Ano yung syubahat? So kakan sa mga syubahat, hanap buhay na syubahat, paggawa-gawa na syubahat, ay ako kumanin ito lang ng makro. Basta mga syubahat na ayaasa na hukom ng syubahat, makro. Siya makro. Ngayon ito, kasi yung syubahat na bagsak niya na. Ano yung sa hadis? Ano sa hadis? Ano yung sinabi sa hadis? Ano tawag dito? Wabay na umuro, mustabiyat la ya'lamun na kathirun minan nas faman ittaqa asy-syubhat. Man ittaqa asy-syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Kapag iniwanan mo yung syubhat, naligtas mo yung agama. Gitip betuan sa mustahabut, sunnat. Ariyo. Sunnat na iwanan mo yung bagay na syubhat. Ariyo. Sunnat na iwanan mo yung syubhat. May manik po sa hukuman na sunat kung iwanan mo yung syubhat. Waman waqa'a fi syubhat, waqa'a fil haram. Sino man ang malulong sa syubhat, ang magbabagsak niya ay haram. Yung tawakaro na malulong. Ano tani malulong? Ni-adik ka. Ni-adik sa ano na tusok-tusok. Mariyo. Mga kikiyang, ano ba yan? Ano ba yan? Tempura. Ariyo. Awaman waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram. Sino man ang malulong sa syubhat, nabagsak niya ay haram. Ay sumakro na yan. Kasi yung syubhat nakakro. Dito. Ay ako kumanin makro. Na yung mu'min ay pinagbawalan. Sa Muslim na siya parang kapatid. Mimman nuhiyaan. Mula sa mga bagay na pinagbawal. Kaya lang pagbabawal na manipis lang. Nabobaman na ako. Raw. Halimbawa na. Yung magulang mo, may nag-aaway doon sa labas. Ariyo. Sabi ng tatay mo na, Ura, huwag ka na dyan, lumabas. Na yung pagsabi niya na, binata ka na, malaki ka na. Na yung pagbabawal niya na yun, na hindi yun mabigat na pagbabawal. Ariyo. Ura, huwag ka na dyan, lumabas. Naboto, mabot na pagbabawal. Pero pag yung maliit, hindi pa masyadong kaya ang sarili, na may gulo sa labas, yun yung pagbabawal na mabigat. Pagbabawalan siya ng tatay na mabigat. Bakit? Kasi kung lumabas yung si malaki, pwedeng madamay. Pag madamay siya na ayat kubagsakan yan. Waman waqa'a fi syubhat, waqa'a fil haram. Sino man ang bagsak na malulong ng syubhat, bagsak na. Inog yung ito ang pagdating. Ewan ko kung saan nila ito napulot, mga branaw. Bakang gano'n po kagitiran at dalawang makro na may akara. Ariyo, dito na napuna mo tira na namranaw. Ariyo, makagawa ka ng 3 makro na bagsak niya harap. Isang makro plus isang makro plus isang makro, hukom haram. Doon ka naman matun sa sulod wiki. Ariyo. Pero sino man ang malulong nagigit. Ino ba nga subuyaw ang ranaway?
kumbaga na yung ano pa man napunta sila sa hukuman nila na sarili. Kasi nagtaka yung mga mufti sa India. Meron daw jamaat na Maranao, nag-courage doon, India. Ang dami-dami nakikinig ng mga mufti, kung bayan-bayan. Uy, yan ang view Allah, antay mas, ha? Sino ang mas gusto ng Allah? Rio, ikaw o ang ako? Ikaw yung as, di ba no? Sino ang mas palaga sa atin? Di na nanimbayan. Lumalangag mamunta mo. Lumabasad. No, ano may abot yan? Kaya bubayaan nila. No, siyempre, parang napakaganda pakinggan. Rio! Mga lupot na si sa Pilipinas. Oh, meron pala sa Philippines, it's more fun in the Philippines. Yan ko nito. Maluwan po yun. Kasi ang makro na ginanikwan. Kumbaga na lahat ng gawain na mayroon siyang starter. Yung ano, bago mo patakbuhin yung motor, nabago ka na preng, dunya yung load. Ano yung starter yan? Paano naman? Naguguplar doon. Ariyo, ay kaktuharan mo sa timana siya, na may ka nandun ka na sa hima. Nandun ka na sa palibot niya. Na ang palibot ng haram na di makro. Hanggang sa sanay kang galubang sa makro na hindi may pagkakaila, na hindi ka malayo sa paggawa ng makro. Yun sa mga lokstan sa tablik, sinabi nila, ang totoong mu'min ay hindi niya gagalawin kahit makro. Kaya ito, na kay sumakro na manhian o ipinagbabawal. Hindi na makro, bawal man na. Kaya lang bawal na, hindi mabigat. Yan ko nito. والصحيح ما تعلق به النفوذ وحصل به المقصود at ang sahih. Tama na. Yokol si Yasin. Dito namin isurat ko ni Yasin. May ito buno kasudyudan mga nanangitab na.